Nasa harap ko ngayon ang gabundok ng iba't ibang seafood dito sa Hong Kong. At Pops, ang challenge sa episode na to, tignan natin kung magkano gagastusin natin para sa seafood dito sa Hong Kong. Kaya binintay natin. Tara! Ang pagkain ng seafood might be one of the most sensational experience para sa mga foodie katulad natin. At ang pagkain ng seafood sa ibang bansa takes it on another level. I've tried it in Japan, Korea, and even Dubai. At sa video na to, samahan niyo akong pumunta sa isa sa pinakamalaking seafood village sa buong Hong Kong. Samahan niyo akong bumili, Brother, okay, scallops. Scallops. magpaluto, Bala nakakamayin ko na. Mas masarap pag kinamay. Naarte ko pa, nagsa-chopstick pa ako eh. at kumain ng iba't ibang pinagmamalaking seafood dishes ng Hong Kong. Sa makikita, Pops, lobster na may kasamang noodles. Alam mo, gusto ko tikman lang yung noodles. Ready ka na ba? Tara! Okay pare, magandang umaga. Nandito pa rin tayo sa Hong Kong. So itong episode na to very special dahil bumiyahe tayo ng 1 hour away from city center. At ngayon kita mo naman para talaga tayong nasa, how do you say this, very provincial like part ng Hong Kong. So pupunta tayo sa tawag na Sai Kung Market. Yung Sai Kung Market, one of the largest ports, one of the largest floating seafood markets sa buong Hong Kong. So of course, kulang yung seafood experience mo, kulang yung Hong Kong food trip experience mo if hindi ka pupunta sa seafood market na yun. At di ko alam kung magkano gagastusin ko. Anyway, see you in a while. Okay, Pops, touchdown. Nandito tayo sa Sai Kung Fish Market, Pops. Pagbaba ko pala ng Uber kanina, naamoy ko na yung amoy ng puset, ng crabs, ng parang mga daing, at higit sa lahat, amoy ng dagat. And it's a good sign dahil dito sa Sai Kung Fish Market, may isang tulay kung saan maraming mga bangka, iba't ibang bangka, na merong mga mangingisda na nagbebenta ng mga fresh catch nila, iba't pang seafood, isda, crabs, puset, at marami pang iba. Welcome to Sai Kung Public Pier, located in the eastern part of the New Territories in Hong Kong. It is situated on the Sai Kung Peninsula facing the South China Sea. At Pops, this is a floating market basically. At kada umaga ay matatanaw mong mga mangingisda na ang mga bangka nila ay nakapark sa daungan. Kanya-kanyang tinda ng mga fresh catch nila for the day. Hindi na nila pinapaabot sa lupa yung mga huli nila. Bagkus, naghihintay sila ng mga turista at lokal na bibili ng mga isda nila. So, pwede ka makapag-bargain o basically makapagtawaran ka. So, ang proseso niyan is tuturo mo lang yung gusto mo, tanong mo magkano yan, makapagtawaran ka, and then, ilalagay mo yung pera mo sa net, may net sila, doon mo ilalagay yung pera mo, aabot nila doon sa bangka, and then, bibigay nila sa'yo yung napili mong isda. Yun na yun, may mga restaurants dito na pwede mong ipaluto. Parang, di ba, parang sa Pilipinas lang din, sa Manila yung dampa. Parang ganun lang din proseso dito. Dito, may tinatawag na Sai Kung Handshake. Kumbaga sa atin, tawaran. Pero ang challenge dito, dapat marunong mag-Cantonese. Pero total, nandito na rin ako. Sinubukan ko na rin yung experience at bumili sa isang mangingisda. Try ko mag-bargain. So, hindi ko lang paano mag-Cantonese. Bahala na. Scallops na lang. Excuse me. Excuse me. How much scallops? Scallops, how much? 100. 100? How many kilo? Half kilo? 8 pieces. Kano yun? Tingnan natin. Medyo mahal din Nasa 757 pesos. Kaso lang problema dito, Pops, pag foreigner ka, parang di ka na gano'ng makapag-bargain kasi number one, hindi sila sobrang fluent mag-English. Tsaka ayan, tignan mo. May fixed price na pala. Ayan, 108 pieces. Feel ko yun yung scallops. For the sake of experience, try natin, bili tayo. So, ito yung cash natin. Brother, okay, scallops. Scallops. Kuha siya ng scallops. So, pinaplastic niya na. Pa-plastic niya yan. Ito yung pinaka-bartering natin. So, aabot sa akin. And then, yung cash dito. And then, yun na yun. So, ang gagawin ko, itong scallops natin, hanap tayo ng restaurant kung saan natin papaluto. Bahala na. Tara! Kung
hindi ka komportable bumili at makipag-bargain, huwag ka mag-alala dahil sobrang daming restaurants dito na may sari-saring aquariums at punong-puno ito ng iba't ibang anyong dagat. Crabs, abalone, shrimps, name it pare, they got it all. Touchdown, nandito na tayo sa restaurant na napili kong pangalan, Hongki Seafood Restaurant. So mapapansin mo, sabi ko nga sa inyo kanina, meron dito iba't ibang aquarium kung saan pwede ka mamili ng seafood. Kita mo naman, para tong rice terraces ng iba't ibang aquarium ng seafood. So makikita mo, may mga giant lobster, may king crab, abalone, may mga mantis, may clams, shrimps, at marami pang iba. Pero nakita ko sa menu nila, meron silang package na baka yun yung avail natin para mas mura at less hassle. Tourists and locals go here to enjoy the whole seafood experience katabi ang dagat. Dito, pwede ka rin magturo ng seafood na gusto mo. Pwede ka magpakilo at bumili in bulk. Pero kung medyo na-overwhelm ka, marunong naman sila mag-English at i-guide ka nila. At kung ayaw mo na pahirapan sarili mo, basically, meron naman silang menu. Which is, yan yung ginawa ko. Dito, ito Hongki Seafood Restaurant. Pinakita ko ito, $538. Pwede ka mamili ng 4 na klase ng putahe. Basically, 5 dahil may gulay yan. Kasi itong scallops natin, plus $90 papaluto natin. Okay. So, pwede natin i-check. Baked lobster. And then steamed fish. Gusto ko rin yan. Ito, deep fried. Tapos may kasamang gulay nila na sa $538. Tapos ito, papa-butter garlic na siguro natin. Anyway, bahala na. Thank you. Saya mana? This one. Saya mana? Butter garlic. Yeah. Kasama sa package sa in-order ko ay mga bestsellers nila tulad ng salt and pepper bean curd, steamed bok choy, sauteed garlic shrimp, steamed garlic scallops, ang classic Hong Kong dish na steamed sea bass, at ang bigating lobster yimen. Or basically, it has a savory creamy noodle dish with steamed lobster. Lika, kumain na tayo. Okay, Pops, heto na. The time has come. It's time to devour all of our Hong Kong seafood dito sa Sai Kung Market. Ganda ng vibe. Sipin mo, tapat mo yung dagat, amoy na amoy mo yung dagat, and then there's family having lunch, friends having lunch, eating seafood. At ito, Pops, ito na yun. Mamaya sabihin ko magkano lahat ng ginastos natin. Hindi ko pa alam, di pa ako napagbayad. Pero mag-focus muna tayo sa pagkain. Mamaya na yung bill. Kain muna. Sige. Alam mo, simulan ko, ito libre. Libre, pero bill ko kasama ito sa bayad. May kasama tayong veggies dito. Ito parang bok choy siya, no? Steam bok choy. Sige, magulay muna tayo. Sarap. Parang ginisang pechay. Sobrang saturated niya. Yung crunch nandun. Mushrooms meron din. Okay. Try natin. Itong malaking scallops natin. Ito yung binili ko kanina kay Kuyang Manging Isda. Nag-add $90 ako para lang maluto nila to. About that. Malaki-laki. Kunin natin. Medyo nakadikit siya. Cheers. Ang hirap. Eh lang, nakadikit masyado. Hindi siya nakatanggal. Sabi niya, binigyan niya, ayun. Mas madali pala. Isa pa ako. Isa pa, palpak eh. Ayan, kuha tayo. Medyo ayan. Ayan na, nakalis na siya. Okay, cheers. Might be one of the freshest scallops sa pwede matikman, literal. Galing kay Kuya Manging Isda kanina, kakahuli lang niya kanina. Steamed lang siya eh. Yung garlic lang nagpapalasa, yung juices ng garlic, balot na balot sa scallops natin. Yung scallops natin, not too chewy. Oh, sarap nun. Oh, nice. And it's sobrang moist na siya dahil may sabaw siya. Isa pa. Ito, kasama rin to. Ito yung ating fried bean curd with garlic. Cheers. Boring sa tignan. Pero masarap. Dalawang lutong eh. Lutong galing sa fried garlic, lutong galing sa mismong balat ng bean curd. And then salted lang siya. Salted na parang may MSG.
And then of course, creamy loaf. Sarap. Ito, may soy sauce dito, dip ko. Okay. Try natin tong hipon na may black soy sauce. Gupin ko. Very Chinese yung lasa niya. Hindi ko maintindihan. Parang ngayon ko lang tikman ng ganung flavor. Parang oyster sauce. And then, hipon. Parang ano lang, na-overcook. Medyo mushy na yung hipon natin. Hindi na siya parang plump tsaka juicy. Medyo na-overcook siya. Isa ba? Feel ko mas may masarap na luto pa sa kanya. Try natin lobster. Makikita mo, may mga chunk style ng lobster dito. And tapos, yung pinaka-yellow, cheese yan. And then, sa ilalim, ngayon ka lang makakita ng ganito. Lobster na may noodles, pare. Ayun, no? Pa makikita, Pops. Lobster na may kasamang noodles. Alam mo, gusto tikman lang yung noodles. Okay, cheers. Mga lanjo, lasang carbonara. As in, 85% lasang carbonara. Pagkakaiba lang, parang noodles ng beef noodles yung ano, yung gamit nilang ano, carbs. May konting bounce siya, not too chewy, and then sobrang milky at creamy niya. Pero seryoso, lasang carbonara. Okay, punta tayo sa pinaka-lobster natin. Okay, ito kunin ko to. Oh, in fairness, may karne naman siya. Okay. Ito, hindi ito undercook. Tikman natin. Ang lambot, ang muscular. Bagay yung sauce, pare. Bagay. Ngayon lang nakain ng lobster, na ganito yung texture nung ano. Ngayon lang nakain ng lobster, na ganito yung sauce. Gantong luto. Galing. Sige, tikman ko tong bandang tail. Manamis-namis din eh. Okay, this time gusto kong gawin, kagat ako ng lobster, and then habulin natin ng noodles. Ayan, kuha ko nito. Okay, cheers. Ito muna. Thank you. Oh, diba? 5-star din service nila dito. Pinalitan niya yung plato ko dahil puno na. I love you, kuya. Thank you so much. Wala akong sabi eh. Masarap mas masarap. And then, pag nabibili ukang ka na, take a Chinese tea. Jasmine to. I love you, Jasmine. Pops, last natin. So, hindi nakakalam, ito yung one of the traditional Hong Kong seafood o Hong Kong dish. Ito yung steamed fish. Actually, to be honest, hindi ko alam anong klaseng isda to, but I'll just dig in. Oh, nice, grabe. Look how meaty that is. Ang kapal. Ang galing. Okay. Nice. Sarap. Ang sarap no, ng fresh. Grabe, ang sarap. Parang lasang pampano. Pampano na parang tilapia. Ang taba rin niya. Galing. Nothing special naman eh. Parang toyo lang din na may konting Chinese spice. Pero panalo din yung mismong karne. Sarap ang pagkaka-steam. Sobrang juicy niya. Sobrang moist. Galing. Bala nakakamayin ko na mas masarap pag kinamay. Na-arte ko pa, nagsa-chopstick pa ako eh. Oh, load that, all of that meat. Tapos may cilantro akong kasama. Okay, cheers. Tapos may pickled garlic tayo. Pop din. Masarap, masarap. Enjoy ko naman. Tingnan natin. Ang tanong, Pops, magkano kayang inabot ng bill mo? Tingnan natin sa ending ng video na to.
Ano Paps, nabitin ka ba? At gusto mo manood ng mas maraming masasaya at masarap na food videos? Ikaw natatakot? Chemical ba to? Oh, shit! Mag-subscribe na sa second channel natin na Another Chewy Show, kung saan mas marami tayong titikman Cheers! na iba't ibang masasarap na pagkain sa lahat ng lugar na pinupuntahan natin. Less edited, cellphone lang ang gamit, pero marami ka pa rin matututunan. Alam mo, may pintura nga siya. Hindi kaya pintura talaga to? At marami pa rin tayong matitikman. Bigat. This is like a heavyweight pizza. Masaya, kwela, makulit. Kaya naman, manood na at mag-subscribe sa second channel natin na Another Chewy Show. Kaya hinihintay mo. Churro! Okay, Paps, dito nagtatapos ang ating food trip dito sa Sai Kung Seafood Market o Sai Kung Floating Market, Paps. Masasabi ko, alam mo mag-i-honest ako sa inyo, mas okay sa in-expect ko. In-expect ko mas konti yung ma-order ko, mas mahal. Pero yun nga, sagutin muna natin tanong, Chewy, magkano ginastos mo? Ang ginastos ko ay $701 doon sa restaurant plus $100 doon sa binili ko scallops kay Kuya Mangingisda. So total, $801 sa pesos. Sa magkano yon? 6,067 pesos. Pwede na. Ay, in-expect ko, gastos ako ng mga 10,000 pero marami na rin naman yun. Kita mo, good portions na rin. At higit sa lahat, masarap ha. Masarap yung quality ng seafood nila dito sa Sai Kung. May natanong nga akong lokal dito, sabi niya, tinanong ko yung Sai Kung. Sabi ko, is it cheap or is it expensive? Sabi niya, gitna lang daw. So, tama naman siya. Hindi mahal, hindi rin mura, sakto lang. Masasabi ko kahit papaano, sulit naman yung babayaran mo, sulit naman yung pera mo. Pero ang catch lang dito, medyo may kalayuan siya sa city center. So magagawin mo, pwede naman siya train tsaka bus. Pero kami kanina, nag-train kami. And then doon sa last train station, nag-Uber na kami papunta dito kasi medyo hassle yung bus. Pipila ka pa, tapos medyo matagal yung hintayin mo. Anyway, Paps, again, kung naghahanap ka ng seafood o ibang klaseng experience compare sa city center ng Hong Kong, masasuggest ko sa'yo itong Sai Kung. Anyway, Pops, subscribe ka na sa second channel natin, Another Chewy Show, at dito sa main channel natin na The Chewy Show. Ako si Chewy, dito sa Sai Kung, Hong Kong. Nagsabi, stay safe. Good night and goodbye. Shh. Bang! Hindi ko lang ba't ko ginawa yun. Cut. Okay, Pops, habang naglalakad kami, nakita namin itong aquarium. Diyos ko, kita mo, gano'ng malaki yung isda. Hindi, as in, ito yung isda. Tatlo sila eh. Grabe siguro mga ganyan kalala. Anyway, orderin natin. Joke lang, hindi natin orderin. Yung talaga mahal yan.